Tacloban City. So, I'm very, very grateful to be here. And we're excited to sign our sisterhood agreement. Bakit mahalaga ang sisterhood agreements? Sapagkat marami tayong matututunan sa isa't isa. Gusto ko pong matuto sa inyo. Gusto ko pong malaman ano ba ang pamamaraan, ang pamamalakad ninyo sa inyong lokal na pamahalaan. Gusto ko pong matutunan paano ninyo binabalanse ang inyong mga industriya, ang inyong ekonomiya, ang edukasyon, ang katahimikan, ang kaayusan. Gusto ko malaman kung paano ang isang mayor na progresibo, paano siya nakikipag-ugnayan sa kanyang mga mamamayan. Bakit kayo patuloy nagtiwala sa kanya? Ibig sabihin, meron siyang magandang ginagawa. At kung merong magandang ginagawa ang isang pamahalaan, dapat po natin magpatuloy. Kasi ang tanong dyan, masaya ba ang mga tao ng loob? Masaya ba kayo? Kung masaya po kayo, papapatuloy natin. Pag hindi na masaya natin mga mamamayan, maghahanap yan ng iba. Maghahanap yan ng, ako, baguhin na natin. Hindi na ako masaya. Before I became mayor, yung administrasyon ko, bago ng ating makabagong San Juan administration, 50 taon ko. 50 years. At siguro kilala naman po kung sino sila. So from 1969 up to 2019, 50 long years, we were under one administration. At dumating na panahon at sabi ng tao, gusto namin ng pagbabago, gusto namin iba naman, gusto namin progresibo. Kaya sabi ko po kanina kay Mayor Eric, and this is something that I would like to share with you. We always have to do something new. We always have to do something exciting. We always have to invigorate our people. Kasi kapag nasanay ng tao sa ito na naman, maghahanap yan ng iba. Maghahanap yan ng subukan naman natin pagbabago. Pero kapag patuloy tayong nag-iisip ng mga bagong programa, proyekto na patuloy din magbibigay ng kaligayahan sa ating mga mamamayan, patuloy din po silang magtitiwala. Why am I sharing this? Because Mayor Eric and I are in the same situation. We are both finishing our terms, and we both want continuity in our cities. We do not want to go back to the old ways. So we have to keep our people looking forward to what we will do. And being sister cities, in the next few minutes, ang maganda ho rito, magtulungan tayo. Yung mga magagandang nagagawa natin, ibahagi natin sa isa't isa. Kung sa eskwela, sabihin natin kay konsyal, sa eskwela, bawal mangopya. Sa lokal ng pamahalaan, maganda nagkukopyahan. Diba? Ang magagandang mga gawain. That means we have to share our best practices. Unlike in school, ako, pag mahuli ka ng kopya, yari ka kay ma'am, kay sir. Sa mga lokal na pamahalaan, maganda po natututo tayo sa isa't isa. That is why I'm excited because I would like to learn from all of you. No mayor can ever say na alam na niya lahat. Lahat po tayo maaaring matuto sa ating ikot. Nakikilala ko po kayo. Nalalaman ko ng mga magagandang ginagawa. Para pag-uwi ko po, pabalik ng San Juan, mapapatubad ko rin po sa aming gusto. Anong pwedeng gawin ng San Juan? Kanina po, kinakwento ni Mayor Eric, meron kayong mga produkto. What gave me a lot of interest was the Oolong tea. Bakit po? Kasi ako, I really try my best to stay young. Wala niyo po ilang tanong. Who can take a guess? Honest po. How old is Mayor Francis? Sa tingin ko ninyo? 30? 38? 48? 40. I'm 48 years old. So I'm 48 years old. At dati pong atleta, tayo po naging two-time UAP champion with the De La Salle University in Archers. Nalaro din po tayo sa Philippine Basketball League. Nadraft po tayo sa PBA noong 2001, pero hindi ko po destiny ang maglaro sa PBA. But I try my best to keep fit and healthy. Kaya nung
nabanggit ko ni Mayor Eric na meron kayong production ng ulong tea. Nagka-interest po because for me, tea is good for our body. And yung tea ninyo, Mayor Eric, even your local products, yung coconut, pwede nating ibenta yan sa San Juan, pwede nating ibenta sa Griegel Shopping Center para mas makilala po ng mga taga-Metro Manila. Makalahat po ng pupunta sa Griegels. Not just your products, but also your tourism opportunities. So we can cross-promote each other. And in that manner, makakatulong po kami ng konti sa inyo. At kung gusto niyo, pwede rin mo kayong dumalaw ng San Juan. So that we can also share yung konting nagagawa mo namin when it comes to local governance. Something that I would love to share with all of you, dahil si Konsyal Nanay isang teacher, dito pong DepEd family, San Juan po is number 1 amongst all highly urbanized cities in the Philippines when it comes to functional literacy rate with a rating of 95%. Ang ibig sabihin mo yan, 9.5 out of every 10 San Juaneños can read, write, compute, comprehend, and reason out. Ang lahat po ng aming 13,000 public school students may kanya-kanyang tablet. Meron po silang fiber optic internet connection sa classroom, pati po sa kanilang bahay. Meron din po sila 55-inch smart TV sa classrooms. Libre po ang school and PE uniforms. May libre pa silang customized rubber shoes. At meron po silang emergency go box. Ang aming mga basketball courts po sa public schools pati sa barangay ay kahoy po sa egg. Meron din po silang iba't ibang mga cash incentives. Why am I sharing this? Because Councilor Nanay is a teacher dito pong DepEd family. Ito po, pag tinatanong ako, Mayor, ano sa tingin niyo ang bagay na pwede ninyong ibahagi sa mga nagiging sister cities niyo? I always talk about our public education program because I truly believe, as Mayor and as a father, apat pong aking anak, isa lang pong aking asawa. Ang mga anak ko po, 25, 21, 16, and 13 years old. So, naiintindihan ko how it is as a father to provide good education for our children. In the same manner, bilang mayor, nakatutok po ako sa aming public education. Dahil naniniwala po ako na magandang kinabukasan nila ay nakadepende kung meron silang magandang edukasyon na matatanda. So these are things that we're able to do. Meron po tayong special education fund na pinagkukunan po ng pondo para dito. And digitalization is something that's very important. Kasi iba na ho ang panahon ngayon. Siguro, tanongin natin si Nanay. Nung kayo po ay natuturo pa po, iba na yung mode of learning ngayon compared to before. So we really have to always be aligned with existing technology. And that is what we have focused on in San Juan. Na kailangan digitalized, na kailangan, ano yung mga bata ngayon, gadgets. Di ba? Ganun talaga eh. Hindi natin mababago ang pag-abante ng teknolohiya. Pero hindi din tayo pwedeng maiwan. So kailangan sumasabay tayo doon sa pagbabago ng ating nararanasan. So, yan po ay isang bagay na pwede namin